kayamanan hindi mawawala sa puso ng bawat Pilipino. Ang kultura. Maligayang pagdating mga miramahal na nato sa mabuting na palabas ng katunan ng Pilipinas kung saan sumasayaw ang kasaysayan kasama ang tradisyon at tinatanggap ng mas lutuyan ang sinamunang gawin. Narito, sa gitna ng isang sintonyal ng mawika at isang musiko ng mga paniniwala, matatagpuan ang kultura ng salamat sa iba't ibang ano. Ngunit ang kabis sa isang linisas ng nalalaman. Mga kababayan, ako ay nagtiniwan ng isang higit na pakit sa mga marunong kayamanan ni Nanay na kultura. Kaya magsimulan kayo sa kanyang kaligtasan, magpapagusod sa kanyang nasa at yakapin ang kanyang kainitan. Dahil sa puso ng Pilipinas, hindi lamang ito sa bansa, kundi isang tao. Narito ang 1F326 para sa isang masigal na pagtatanghal ng pamamata. Namamula, pagsulong sa kultura ng kinagisnan na nakabukit sa ating kamarayan. Nalala tayo. Sino kayo? Harap ng puso sa bibig ko'y buhay, hindi sumusuko sa hirap at lumpay, sa maraming isang puso pa rin, isang alab sa dilim, iba't iba man ang mga bituin, sa isang kalawakang at tindig. Magkahawak kamay sa lilim ng bughaw na langit. Ito'y nasusulong, isang puso pa rin, isang alab sa dilim, iba't iba man ang mga bituin, sa isang kalawakang
ba? Ang unti-unti pagtaas ng mga presyo. Naiwan, huwag mo kong simulan. Parang araw-araw, ang presyo ng lahat ay tumataas ang gusto. Salamat sa impresyon na ito. Ang tulis ay para mga langgam at hindi papasok sa atin. Tama, nakikita nila ang paborito ng gandang turista. At iniisip nila na mayaman kami. Pero alam ba nila kung gaano kami kaya magtrabaho para mapanatili ang aming mga negosyo? Kung pa, kaya napilit na rin ako itaas ng aking presyo. Dahil mahal na ng materialis ngayon. At huwag mo na akong tanungin kung masarap na para sa pwesto ito. Ang presyo'y tumaas, walang tigil. Turista ay tumariksat, itumiilas big. Kami nagtatrabaho, ngunit walang tigil. Kung kailan kaya matatapos ang aming hirap dito. Ang bawat araw, ang bawat oras, ang presyo'y nag-aakyat, walang kahit-kalas. Sa bawat turista, may bukas ng bulsa, ngunit ang aming ginhawa, tila naglaho na. Aywan, meron mo natapos. Next training ka kami, sir. Pili po kayo ng trikas ng mga prosero sa buhay, ma'am. For you, ma'am, I have a special price. 200 pesos only. Ganyan na nga ang buwan, ang presyo tumaas para sa atin, pero sa kanila, hindi. Ay, no, Maria. Pinakanin na kayo sa Maria. Ngunit sa kabila ng hirap at sa bawat dago, tayo'y manatiling matatag, di tayo magpapahulog. Magkakaisa tayo, sabay nating labanan ang hamon ng buhay na di magpapatalo sa atin. Kaya't magsama-sama, magkaisa tayo at lumaban. Ang boses natin ay magsasabi, di tayo magpapatalo sa hamon ng panahon. Sa bawat hirap, mayroong pag-asa at liwanag. Ang tingin ng turista, magsisilbing gabay sa ating paghangat. Juan, Maria, nalakain mo tayo ng buwas ng ating iniisip. Tsaka ang oras na rin, oh. Sakto, kaya naman kung bago mo sa kainan. Sige, gugutom na rin ako. Bisa mo na Sa isang natatangi at mahuli na bahagi ng ating kultura na patuloy pa rin sinasabuhay ng maraming Pilipino, ang tradisyon ng panliligaw. Sa Pilipinas, ang panliligaw ay hindi lamang basta-basta pag-aami ng pag-ibig. Ito ay isang proseso ng paggalang, sakripisyo at tapat na pagmamahal. Sa ating bansa, ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang seryosong hakbang na nangangailangan ng masusing pag-alaga at pagtatiyaga. Ang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. Ito ay pinaghihirapan, inaalagaan at pinahalagahan. Sa panliligaw, natututo tayong maghintay, magtyaga at magpakumbaga. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay nararapat lamang sa mga handang magsakripisyo at magbigay ng kanilang buong puso. Hindi talaga mamili sa palengke na yan. Napakaraming tao. Saan yung bata mo yun? Bonito? Bonito! Para di naman mo na bata ka? Teka lang, Inay. Yung sa akin talaga lang. Ito ba, Inay? Oo. Dali mo muna yan doon. At ako'y magpapahinga na akong sakit. Ay, Bonito! Ano yun naman piningiti-ngiti mo yan? Inay, naalala mo yung dating app na sinabi ko sa'yo? May nakamatch ako kaso, hindi ko makausap. Hindi kasi ako ng premium. Premium ako, Nay. Ano nga ako yung tigilan bata ka? Alam mo, hindi ko sinabi ko yung
asawa niya. Ginawa niya ang lahat upang ako'y kanyang mapasagot. Naalala ko pa nung nililigawan ako ni Andres. Parang ngayon, usapin mo siya. Salamat, kaibigan. Salamat. Ena. Ena. Andres, meron ka bang kailangan? Oo eh. Pero sana ako. Gusto kita. Ngayon, Alam mo, Ena, mula nung nakilala kita, puso ko, hindi na mapakita. Nais ko sabi ko, maaari ko kita. Saksi ang mga tala at buwan sa aking tapat na damdamin sa Panginoon. Andres, salamat sa iyong tapang pagkakaroon. Oo, pinapayagan ang tatanong. Tunay ba? Salamat, Lena. Papakita ko sa iyo ang aking buto. Hoy! Sino yung naliligaw sa anak ko? Nene, ikaw talaga! Nay, O diba? Ang ganda ng story namin na yun. Tayo talagang ginawa namin. Para ako yung pag-itopia. Oo nga, inay. Mahirap pero worth it. Tama na ang kwentuhan. Tara na natin ayusin ang mga tela. Sige, inay. Isang napapanahon ng issue na malaki ang epekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang phase out ng traditional na jeepney sa Pilipinas. Ang jeepney na minsan tinaguluhan ng hari ng kalsada ay hindi lamang isang simpleng sasakyan. Ito ay simbolo ng ating kultura at kasaysayan. Mula sa pagiging mga lumang military jeeps noong panahon ng World War II, naging matunay na bahagi ito ng ating transportasyon. Sa bawat pagkanda ng jeepney, kasama ang iba't ibang kwento ng mga pasahero, mga kwentong puno ng hirap, saya, at pag-asa. Ay, nako, umaga na naman. Nagpabiyahe na naman kami ng aking jeepney. Oo, ikaw ayusin natin itong biyahe natin ngayon. Kailangan kumita tayo ng marami ngayong araw. Mang Tenyo! Mang Tenyo! Ano yun? Nabalitaan mo na ba? Akalin? May balita na sa ating mga jeepney. Magpapalit ng bago at mawawala na tayo ng kabuhayan. Totoo ba? Paano mga tao umaasa sa aming serbisyo? Paano na kami? Hay, ewan ko ba? Mang Tenyo, may biyahe na ba ngayon? Oo, tara! Mang Tenyo, alam mo ba? Sabi sa balita, mas makakabuti pa ang mga bagong sasakyan sa kalikasan. Pero, paano ka ng tradisyon at kultura ng mga jeepney? Oo, tama ka, Beta. Pero ang ating jeepney hindi lamang sasakyan. Ito'y simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ang bawat pintura, ang bawat sabi, may kwento sa bawat sulok nito. Totoo, ang dami ng aling kwento dito sa jeep mo, Mang Tenyo. Naalala ko si Aling Eva na nagsiselos ng mga country. Hay, tama na nga yan. Bumiyahe ka na, Mang Tenyo. O tara! O, sakay lang! Sakay po. Mga bagay, sabay na ako. Mga bagay, sabay na ako. Nagbubulan sa aking higaan. Sa kanyang
at nakakalungkot na aalisin namin ang isang jeepney ng mga tao. At isa pa talaga sa inaalala ko, wala akong pamili ng bagong jeepney na yan. Ay, hindi tayo dapat sumuko! Ang ating jeepney ay hindi lamang bakal at gulong. Ito'y simbolo ng ating pagiging Pilipino at dapat natin itong ipaglaban! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ibasura! Jeepney Peso! Narinig namin ang inyong pagkain. Namalas namin ang inyong pagkain. Ang sa loob. Ang dakilang lasa na ibang kayo. Sa pagkumusta. Nais namin bukain ang puso, silid ng damdamin sa pagkakaliming. Ang habang matinig, tapok ng sakit, mabawasan ng managinitis. Tinawanan namin ang hitlang Espanya. Ang siyang magbibigay ng kaginhawaan sa 3 taon. Taong lumipas, puro lang pangako. Hindi natupad. Ano ba ang hinihintay? Ano ang hinahangad? 3 taon na itiis ang kita. Ilang pagkain, ilang pagtingin ang ingat ang tanging kapalan sa batayang masaklan. Halika, tumayo sa radio! Ibasura! Jeepney Peso! Ibasura! Jeepney! Sa ating mundo na puno ng iba't ibang kultura at paniniwala, isang mahalagang usapin ang hindi pagkakaisa ng mga relihiyon. Ang relihiyon na sanging naglalayong magdala ng kapayapaan at pagkakaisa ay madalas nagiging sanhi ng pagkakahati-hatian ng kita. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang doktrina, ritual at tradisyon. Ang bawat isa ay nagtuturo ng mga prinsipyo at aral na naglalayong magabayan ang kanilang mga kagustuhan sa tamang landas. Ngunit sa kabila ng magagandang layunin ng bawat relihiyon, hindi maiiwasan ng mga hindi pagkukulungan at pagkakaiba-iba ng pananaw. Ang mga bagay na ito ang nagiging sanhi ng agitan na hiluwaan sa pagitan ng mga tao. Sa huli, ang tunay na diwa ng relihiyon ay hindi matatagpuan sa mga ritual at doktrina lamang, kundi sa ating kakayahang magmahal at magpakumbaba. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pagtanggal sa ating pagkakaiba, kundi ang pagtanggap at paggalang sa bawat isa. Bili na kayo! Mariluz! Ayos lang ako. Ikaw ba? Ayos lang din ako. Wala lang tayo. Ayos, napakaganda talaga dito, Amir, no? Oo. Tingnan mo, napakaganda rin ng langit. Ngunit, sa ilalim nito, mayroong maraming alitan. Oo, Luz. Sa loob ng maraming panahon, ang ating lupain na dumiyan ng maraming dugo. At tayo pinag-iwalay dahil sa iba't ibang nating pananampalataya. Ngunit, kailangan bang ganito palagi? Wala bang uwang para sa pangunawa? Para sa kapayapaan? Ngunit pa natin pangpila, lalo na ang diskriminasyon na dumidikit sa ating mga puso. Ang tunay na hindi magsikat sa loob nagsisimula sa puso ay tutulad sa kaluluwang likha. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin magsama-sama.
Kung paano natin pagkalaman, kailangan natin ipatanggap kung ano ang ibig sabihin ng mag-iisang tao. Ang tunay na himagsikan, pag-ibig ng loob, nasa bilang kapananan, iwasin ang pag-ibig, ang laban ay sa ibig, bago ang kayuhan sa paghanap ng mabuti at makayag sa kampihan mabukuhan, makipagyawan at nakakuli ang lasan sa magsalita. Maaaring kasama ay kawan. Alin, naalala mo pa ba ang mga kwento ng ating mga lolo at lola? Ang panahon kung saan ang mga Kristiyano at Muslim ay namumuhay ng magkasama at tahimik. Oo, Luz. Yung mga araw sa pinag-iwan natin ng mga pag-aariba at hindi nagmumuhian. Ngunit ngayon, ilang mga boss na lamang sila magkasama lagi nakaraan. Mga hinaniniwala! Ano tayo? Sabi kayo din! May mga nagtatangka ang mga lugar sa kalooban niya na? Sabi kayo, Umapit ang nais sa malugar at may lupa niya ang parusa! tama siya! Kalayahan mo naman ako! Patay ka! Kayong dalawa ay magbabayad sa iyong kawalang gana!
dahil sa maaari tayong makabuo ng hinaharap kung saan kabutihan ng mga mamayan. Gusto mo ipasyal ko sa amin? Talaga? Oo, Luz! Tara! Hindi na kayo! Tignan mo ang maguluhan ng Sofia. Ang syudad ay puno ng buhay. Ngunit mayroong isang hindi nakikitang paghihiwalay na naglulungkot sa atin sa isa't isa. Nararamdaman ko rin yan, Mateo. Ang ating kultura ay parang dali ng tubig. Umaagos sa tabi-tabi, ngunit hindi talaga nag-uugnay. Iba ba ang magnanakaw na kultura? Pangalagaan ang ating pamana! Pangalagaan ang ating pamana! Iba ba ang magnanakaw na kultura? Iba ba ang magnanakaw na kultura? Pangalagaan ang ating pamana! Pangalagaan ang ating pamana! Iba ba ang magnanakaw na kultura? Uy! Distansa tayo! Talaga tayo! Marami! Hali kayo! Hindi ba naman bigyan halaga ang sobrang pangalasan? Ang aking pagkakaiba ang siyang nagpapalas sa akin. Ngunit kapag ang isang kultura ay nanakan sa iba, ito'y hindi pagpapahalaga. Ito'y pagsasawalang bahala. Dapat nating ipaglaban ang ating kultura upang pangalagaan ang ating pagkakakilanlan. Dito kayo! Pangarap ko man balik ang daigdig nagsagay. Sa panahon ng sagana, sa panahon ng ginhawa, pangarap ko'y kalayaan. Pangarap ko matagan ang unang kalagalugan, kabilihan, kapalitan ng mga katabing bayan. Pangarap ko'y kalayaan. Pangarap ko'y kalayaan, malayang katagalugan, bayang walang inaakit, bayang ginang sarili. Pangarap ko'y kalayaan. Marahil, hindi ang paglalagyan natin dito sa Pia. Sa halip na nag-uupay sa ating pagkakaiba, dapat natin magpiba ang pagkakasulat ng Tama, Mateo. Sa kalapunan, sa lalim ng ating iba't ibang kostubre at tradisyon, tayong lahat ay pinipilo sa puso. Mga kaibigan, hindi dapat nating hayaan na paghiwalayin tayo ng ating pagkakaiba. Sa halip, tanggapin natin ang yaman ng ating kultura at ipagdiwang ang pagkakaiba-iba na nagpapakilala kung sino tayo. Sapagkat sa ating pagkakaisa ay ang ating lakas. Sa ating pagkakaiba-iba ay ang ating kagandahan. Kapag tayong lahat ay magkakasama, maaari tayong magtayo ng isang hinaharap na kung saan ang kultura ay nire-respeto at pinahalagahan.
pagdiwang ang ating pinatulan. Totoo, Mateo. Ito'y simula pa lamang ng ating paglalakbay tungo sa mas inklusibong at makabuluhang lipunan. Pinubuko ng mahigit 7,000 ulo. Yan ang bayan ko. Kayo mangi ang gulay namin. Likas na masaya, ilasan man magarating. Sa pansin-pansin ang galing.